Si Ripple, ang kumpanyang matagal ng kaakibat ni XRP, ay posible pong magkaroon ng malaking pagbabago sa susunod na 12 buwan or 12 months. Ayon po sa CEO ng Bitwise Asset Management na si Hunter Horsley, maaring i-rebrand. Maari daw pong i-rebrand si Ripple bilang isang XRP Treasury Company. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ano po ang epekto nito sa mundo ng crypto? Lalo na po sa atin dito sa Pilipinas. Kaya pag-uusapan po natin dito kung paano po nagkakaroon ng posibilidad na maging XRP Treasury Company si Ripple, kung ano po ang connection nito sa mga institutional investors, at bakit po ito mahalagang bantayan natin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan mga ka-crypto, simulan po natin sa kung ano nga ba ang ibig sabihin ng XRP Treasury Company. Ayan, ano nga ba talaga ito? Ang isang treasury company ay isa pong kumpanya na may layunin o estratehiya na i-manage ang sarili nitong yaman or assets gamit ang isang particular na asset, at sa kasong ito ay si XRP. Ibig pong sabihin niyan ay kung tatahakin po ni Ripple ang ganitong landas, ang focus po nito ay hindi na lamang sa paggamit ng XRP bilang bridge asset sa mga global payment, kundi gagamitin na rin ito bilang pangunahing yaman o kayamanan ng kumpanya. At ito po yung parang ginagawa ng MicroStrategy kay Bitcoin. Ngayon ay bakit pinag-uusapan ngayon ang posibilidad na ito? Ayon po mismo kay Hunter Horsley ng Bitwise, nagtataka siya kung sa susunod na taon ay tatawagin na si Ripple bilang isang XRP treasury firm. Isa itong ideya na nag-umpisang umikot sa crypto community, lalo na't maraming institution ngayon ang nagsisimulang gumamit ng XRP bilang bahagi ng kanilang treasury reserves. Halimbawa, sina Webus at Trident Digital ay halos $1 billion na ang na-raise para sa mga XRP-based na treasuries. Ibig sabihin ay hindi na lang pang-transaction itong si XRP. Isa na rin po siyang store of value para sa mga malalaking kumpanya. Ngayon ay gaano nga ba kalaki ang hawak na XRP ni Ripple ngayon? Yan, ito na po ang isa sa mga pinaka-importanting punto. Hawak po ni Ripple ang halos 41% ng kabuang supply ni XRP. Mahigit 40.92 billion XRP na ang halaga ngayon. Mahigit 40.92 billion XRP ang kanilang hawak, at ang halaga po nito ngayon ay tinatayang nasa $94 billion. Pero karamihan po sa mga ito ay naka-escrow. Ibig sabihin ay nakalak at hindi po basta-basta magagamit agad. Ayon po kay Ripple, ito raw ay para sa liquidity management. Pero para po sa ilang observers, baka ito ay isang undeclared reserve strategy. Ang ibig pong sabihin nito ay posibleng ginagamit na ni Ripple sa XRP bilang internal asset reserve, pero hindi lang nila opisyal na sinasabi. Ngayon ay may plano ba si Ripple para sa IMF o iba pang mga institutions? Isa pang controversial na usapin ay ang espekulasyon ng ilang mga XRP supporters tulad ni Ginoong Eduardo Farina. Sabi niya ay posibleng ang naka-escrow na XRP ay nakareserba na para sa mga malalaking institutions tulad po ng International Monetary Fund or IMF. Kung totoo po ito, mas lalo nitong pinapatibay ang ideya na si Ripple ay unti-unti nang nagiging treasury entity. Pero tandaan, ito ay haka-haka pa lamang at wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa panig ni Ripple or ang IMF.
Ngayon ay bakit hindi pa nagdideklara si Ripple? Bakit po hindi nagdideklara si Ripple bilang XRP Treasury Company? Ang isang malaking tanong ng mga kritiko ay ito. Kung naniniwala talaga si Ripple sa halaga ni XRP at kung hawak niya na ang napakalaking bahagi nito, bakit hindi pa nila ideklarang sila ay isang XRP Treasury Company? Ayon po kay Ginoong Gary Cardone, isa sa mga kilalang kritiko, dapat nang aminin ni Ripple ang kanilang aktwal na estratehiya kung seryoso sila sa hinaharap ni XRP. Sa kabilang banda, may mga nagsasabi na baka gusto lang ni Ripple na mapanatili ang pagkakaiba nila ni XRP bilang dalawang magkaibang entity. Isang punto na matagal na nilang ipinupunto sa mga legal na usapin. Ang sunod nating katanungan dito ay totoo ba talagang si Ripple ay isang treasury company na kahit hindi inaamin? Ayan. Ayon po sa isang ex-user na si Ojo Olawani, parang plot twist raw kung biglang aminin ni Ripple na sila ay isang XRP treasury firm. Matagal na nilang sinasabi na hiwalay si Ripple at si XRP. Pero sa laki ng hawak nila, parang sila na rin talaga ang pinakamalaking treasury holder ni XRP. At kung tutuusin, parang ironic nga ito. Ang mga kritiko ay laging sinasabi na sobrang dami ng hawak ni Ripple kay XRP, pero ngayon ay sila rin ang nagsusulong na gawing opisyal na treasury ang papel ni Ripple. Kaya medyo magulo, di po ba? Ano po ang posibleng mangyari kung maging treasury company nga itong si Ripple? Kung sakaling ideklara ni Ripple na sila ay XRP treasury company, ito po ay magkakaroon ng malalim na epekto sa market. Una, ito ay magbibigay po ng mataas na confidence kay XRP bilang isang long-term asset. Ibig sabihin ay mas marami pang institutions at investors ang maaaring bumili at mag-hold ng XRP. Pangalawa, ito ay maaaring magdulot po ng biglaang pagtaas ng demand kay XRP na posibleng magtulak sa presyo nito pataas. At pangatlo, pwede rin itong magsilbing inspirasyon sa ibang crypto companies na gamitin ang sarili nilang coin bilang bahagi ng kanilang financial reserves gaya ng ginagawa ni MicroStrategy kay Bitcoin. Ayan. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para po sa atin dito sa Pilipinas ay mahalaga ito dahil kung tataas po ang adoption ni XRP bilang reserve asset, posibleng tumaas din ang presyo nito sa mga exchanges na gamit natin gaya po ni Binance, CoinsPH or PDAX. Ibig pong sabihin, kung isa ka po sa mga nag-hold kay XRP ngayon, maaaring magkaroon po ng magandang price action sa susunod na taon kung tuluyang ideklara ni Ripple ang bagong direksyon nito. At syempre, para po sa mga naghahanap pa ng oportunidad, ito ay isa sa mga pwedeng bantayan at pag-aralang mabuti habang maaga pa. At bilang panghuli, ang masasabi ko po tungkol dito ay para sa akin, kung tutuusin, matagal na talagang may katangian si Ripple ng isang treasury company dahil sa laki ng hawak nilang XRP. Ang tanging kulang na lang ay ang formal na deklarasyon. At kung mangyayari ito ay isang malakas na hakbang papunta sa institutionalization ng XRP na matagal nang hinahangad ng mga supporters nito. Pero syempre, dapat pa rin po tayo maging mapanuri. Dapat nating tandaan na sa crypto maraming hype, maraming speculation at hindi po lahat ay sigurado. Kaya mahalaga po ang research at saka tamang timing. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.